Hello everyone! Ito ang pagpapatuloy ng spiritual awakening process. Sa mga baguhan o nag-uumpisa pa lang, inaanyayahan ko kayong panoorin ang mga naunang video na nagawa sa channel na ito. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa galit, kung para saan ito, at kung paano mo ito maiintindihan sa espiritual na perspektibo. Click the like at mag-iwan ka ng comment kung ikaw man ay may natutunan o nagkaroon ka ng kaliwanagan o panibagong perspektibo, lalong-lalo na kung ikaw ay may mga katanungan na may kaugnayan sa video o sa topic na napag-uusapan. Napaka-importante na pansamantala mong maisantabi lahat ng iyong kaalamang pa-intelektual at espiritual na paniniwala sa buhay. Kasama na dito ang iyong relihiyon, ang mga iniisip mong tama o mali, kung ano ba dapat o hindi dapat, o kung ano pang kaugalian na tumutukoy sa pagkatao mo. Kasama na rin dito ang mga naunang espiritual na natutunan o narinig mo. Kahit ano pa man ang aking sasabihin, ay nasa sayo pa rin ang huling desisyon kung alin sa sinasabi ko ang naayon sa iyong buhay. Kunin mo lang ang bahagi na makakatulong sa iyo ngayon at isantabi mo muna ang hindi. Ang galit ay isa sa pinaka-kinatatakutang emosyon. Kadalasan, ang pagpapahayag o pagpapakita ng galit ay kinahihiya o hinuhusgahan ng lipunan sa kadahilanang ito ay nagreresulta sa maraming away o gulo. Ngunit ang pag-iwas ng individual na maipahayag ang nadaramang galit ay nangangahulugan na ito ay magpapatuloy. Hindi man ito nakikita o mapapansin agad ng individual, ngunit ang enerhiya ng emosyong ito ay mananatili sa likod ng kanilang atensyon. Ang nakatagong enerhiya ng galit ay magiging atraksyon kung saan hihilain nito ang mga sitwasyon na magdadala ng mas maraming galit. So ano nga ba ang galit? Ang galit ay ang reaksyon kung saan ang pangangailangan ng isang individual ay hindi nakuha o nakamit, pisikal man ito o emosyonal, na tipikal na nangyayari sa likod ng ating atensyon. Nagre-resulta ito galing sa pakiramdam ng kawalan ng kakayahan o kapangyarihan o kaya sa pagkakaroon ng limitadong perspektibo o pagkalito. Ito rin ay nagsisilbing depensa upang maprotektahang masaktan ang lahat ng may kaakibat sa iyo o ang lahat ng inaakala mong ikaw. Sa bawat sandali na nakaramdam ang isang individual ng galit, ay senyales ito sa kakulangan ng mga pangangailangan sa nag-iiba't ibang aspeto ng kanilang kabuuan o senyales sa nagdaang masasakit na karanasan at mailayo ang sarili sa nakikitang nakaambang panganib. Dahil ang ating kabuuan ay binubuo ng iba't ibang aspeto, sa bawat sandali na may hindi natugunan ay magreresulta rin ito sa galit. Sa level ng pag-iisip ng tao, ang galit ay bahagi ng programa kung saan pinapanatili nitong ligtas ang kabuuan ng isang individual. Upang mas lalong maintindihan ang emosyon ng galit, ay pag-uusapan natin ang karanasan ni Jose. Si Jose ay 32 anyos. Tinanong niya kung ano ang pwedeng gawin sa napakatinding galit na dala niya. Sinabi niya na palagi siyang iritable. Palagi siyang may tamang hinala sa lahat ng tao. Mabilis siyang mainis sa mga problemang mababaw o walang kwenta. Palagi niyang nadarama ang pag-iisa. Palaging naiisip na wala siyang naging totoong kaibigan. Na lahat sila ay may gusto lang makuha sa kanya o lumalapit lang kung may kailangan sila. Pumasok siya sa ilang relasyon ngunit hindi ito nagtatagal. Sa bawat paghihiwalay ay humahantong ito sa matinding pag-aaway. Marami siyang hinanakit sa mga naging karelasyon niya. Binigay niya raw lahat ngunit hindi raw ito bumabalik. Napupuno siya ng pagsisisi at pagkabigo. Lumaki si Jose sa isang mahirap at napakarelyosong pamilya. Araw-araw silang nagdarasal at halos linggo-linggong pumupunta sa simbahan. Ngunit sa murang edad ay dinanas niya ang matinding pananakit at pang-aabuso. Sa bawat sandali na nasa bahay o nasa paligid ang kanyang ama, ay bugbog ang inaabot niya dito. Kahit wala naman siyang sinabi o ginawa,
ay patuloy siya nitong sinasaktan. Wala ring magawa ang kanyang ina sa kadahilanang natatakot rin itong masaktan. Walang linggo na wala siyang pasa sa nag-iba't ibang parte ng kanyang katawan. Kung hindi man siya pisikal na sinasaktan ng kanyang tatay, ay sinasabihan siya nito ng masasakit na salita. Maluha-luha niyang inalala ang mga sinasabi sa kanya, na wala raw siyang kwentang anak, na wala raw siyang silbi, na wala raw siyang mararating sa buhay, at napabigat lang raw siya. Pinag-aral siya ng kanyang tiyahin, ngunit nagpatuloy ang pananakit sa kanya ng kanyang ama, kahit na siya ay nag-aaral na ng college. Pagkatapos siyang gumraduate ay lumuwas at nakipagsapalaran na siya sa Maynila. Lumaki siya na may distansya sa kanyang ama at patuloy niyang dala ang matinding galit dito. Sa paghihilom ng sarili ay nangangailangan ito ng iyong kamalayan. Sa sandaling ito ay iyong nadama ay dito mo na maumpisang maintindihan ang iyong nadaramang galit. Sa likod ng matinding galit ni Jose ay mga pangangailangan na hindi niya nakuha sa iba't ibang aspeto ng kanyang kabuuan. Sa murang edad ay hindi niya naramdaman ang kalinga at pag-aaruga ng kanyang ama. Hindi niya nakuha ang pagtitiwala at proteksyon sa kanyang magulang. Hindi niya nadama ang pakiramdam ng pagiging ligtas. Hindi niya nakuha ang kanilang suporta o ang kanilang pag-asikaso, etc. Hindi nangangahulugan na kailangang dumaan ang bata ng pisikal na pang-aabuso o pananakit. Ang kakulangan ng mga pangangailangan ay nangyayari kahit na ang bata ay hindi sinaktan. Kung sila ay hindi naturuan ng kanilang magulang na masuportahan ang sarili, ay patuloy nilang madarama ang puwang sa kanilang kalooban. Lahat ng pagkukulang na ito ay nagdulot ng matitinding sugat na hanggang ngayon ay dala pa rin ni Jose. Ito ay nagresulta kung saan hindi niya maipahawatig ang kanyang nadarama. Hindi niya masabi ang gusto niyang sabihin. Palagi niyang sinasabi ang oo at nahihirapan siyang sabihin ang salitang hindi. Palagi niyang nadarama ang pagiging kulang. Hindi siya mapakali kapag nag-iisa, etc. Sa bawat tao na kanyang nakakasalamuha ay ang patuloy niyang paghahanap sa mga kakulangan upang ito ay matugunan. Ninanais niyang maramdaman ang suporta galing sa kanyang mga kaibigan. Ninanais niyang maramdaman ang kalinga at atensyon sa kanyang mga naging karelasyon. Ninanais niyang maramdaman ang pagiging ligtas, ang pagtitiwala o kasiguraduhan, etc. Ngunit lahat ng ito ay hindi alam ni Jose dahil ito ay nangyayari sa likod ng kanyang atensyon. Upang maghilom ang dalang sugat ay nangangailangang mailayo ang sarili sa mga taong nagdulot ng pananakit, lalo na kung patuloy nila itong ginagawa. Sa iyong pagdistansya ay tipikal na sila ay magalit o magkomento ng kung ano-ano. Ngunit hindi mo responsibilidad na ito ay pakinggan o sagutin. Sa iyong paglayo o pagtigil sa kahit na anong koneksyon sa kanila, ito man ay verbal o pisikal, ay tipikal na makakaramdam ka ng takot. Ito ay dahil lumaki ka sa programa ng iyong lipunan, kultura at relihiyon, na ito ang dapat o hindi dapat mong gawin, na ikaw ay nakakababa at sila ay nakakataas, na kailangan mo silang irespeto, na sila ay dapat mong pakinggan, na sila ang dapat mong sundin, kahit papatuloy ka nilang sinasaktan. Hindi mo responsibilidad na resolbahin ang nadaramang emosyon ng ibang tao, kahit pa kung ang mga individual na ito ay ang tinatawag mong magulang, kapatid, kapamilya, kaibigan, kasintahan, etc. Ang bawat dalang enerhiya ay responsibilidad ng bawat isa. Sa paghilom ng dalang sugat ay nangangailangan na makalabas ang enerhiya ng galit. Huwag mo itong labanan at ipahayag mo ito. Pwede kang humarap sa salamin at bigkasin mo ang mga salitang, nakakaramdam ako ng galit. Kung gusto mong sumigaw ay gawin mo, ngunit hindi mo kinakailangang maging mapanakit. Pwede mong sabihan ang taong nanakit sa iyo, ngunit hindi ito kinakailangan. Ito ay sa kadahilanang sila ay magpapatuloy na gaganap sa kanilang tungkulin.
Kung hindi nila ito naibigay noon, ay hindi nila alam kung paano ito maibibigay ngayon. Sanayin mo ang pagsasabi ng salitang hindi. Obserbahan mo rin ang mga sandaling ikaw ay hinindian. Dito mo maiintindihan na sa bawat aksyon, ito man ay sa salita o gawa, ay mga pangangailangan mo na nakatago sa likod nito. Ang galit na iyong nadarama ay refleksyon lang ng mga pangangailangan na hindi mo nakuha. Sa sandaling ito ay iyong naintindihan, ay unti-unti itong huhupa at mawawala. Sa level ng kaluluwa, ang enerhiya ng galit ay isa sa mga ginagamit sa paglikha ng personalidad. Nakadepende ito sa kaluluwa kung gaano kadami ang kanilang dadalhing enerhiya upang makuha ang ninanais na karanasan. Ang bawat gagamiting enerhiya ay inihahanay sa mga tungkulin na ginampanan o ginagampanan ng kaluluwa sa nag-iiba't ibang buhay o dimensyon. Ang pagkakaiba ng dalang enerhiya ng galit ay magbibigay ng mas malawak na karanasan. Ito ang magsisilbing oportunidad upang matutunan ng nasabing kaluluwa kung ano ang hindi pagmamahal. Ang enerhiyang ito ang magtutulak sa mga pangyayari na magdadala sa iyong piniling kapalaran, na maranasan kung papaano masaktan, kung papaano manakit, kung papaano magpatawad, etc. Bawat kaluluwa na gaganap sa iyong magiging kontrata ay tumutugma sa karanasan na ninanais ng bawat isa. Lahat ay sumang-ayon na maibigay at makuha ang mga karanasang ito. Mahirap man maintindihan sa panlabas, pero lahat ng pamilya at mga sitwasyon ay perpekto. Sa sandali ang kaluluwa ay nasa pisikal na katawan na, ay dito nila mararanasan ang lahat ng may kabaliktaran. Ito ang magsisilbing limitasyon na magbibigay ng panibagong karanasan kung papaano ito mareresolba at maiintindihan ang nasabing kaluluwa. Ang mga taong tinatawag mong magulang ay instrumento lang upang mabuo ang pisikal ng katawan. Sa batas na nilikha ng tao, binigyan nila ang isang magulang ng responsibilidad sa pagpapalaki sa kanilang anak. Ngunit sa level ng kaluluwa ay walang tinatawag na magulang o anak, walang bata o matanda. Ang pagkakaiba ng bawat kaluluwa ay nakabase sa kanilang dalang karanasan. Karamihan ay nahihirapan na balikan ang mga masasakit na alaala. Karamihan ay napupuno ng galit kung bakit ito nangyari sa kanila. Ngunit sa pagsibol ng iyong kamalayan, ay mararamdaman mo na lahat ng ito ay bahagi ng pinili mong karanasan. Bawat pagsubok na iyong hinarap ay nagdala sa iyo kung saan ka man ngayon. Yakapin mo ang iyong nadaramang galit. Huwag mo itong husgahan. Bagkus ibigay mo dito ang pagmamahal na patuloy nitong hinahanap. Damhin mo na ikaw ay sapat na. Lahat ng hinahanap mo ay nasa sayo na mismo. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli.